sambahin. Tunay Panginoon, hindi lahat ng tao ay may pribilehyo na makapagsamba at makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat Panginoon at iginawad mo ang karapatan na yan sa iyong mga anak. At narito kami Panginoon, nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin sa aming mga buhay Panginoon at sa gabing ito, anumang bagay ang makita mo Panginoon, kahinaan Panginoon, pag-aalinlangan, pag-aatubili Panginoon, iyon nawang alisin sa puso ng iyong mga anak. Hayaan mo Panginoon ang mga salita mula sa aklat ng buhay. At dalangin din namin Panginoon na ang iyong salita, kung paanong ang salamin Panginoon ay inahin tulad sa iyong salita, anumang bagay Panginoon ang aming makita sa gabing ito, dalangin namin Panginoon na wag nawa naming makalimutan pag kami ay tumalikod. Kung ito man ay pagtutuwid Panginoon sa amin, kung ito man ay pag-i-encourage Panginoon, gawin mo Panginoon, sapagkat ito ang kaluguran, itong iyong kaluguran Panginoon, na ang iyong mga anak, dumating ang panahon at araw na maging kagaya ka namin Panginoon. Makita ng mga tao sa libutan, ng aming mga kamag-anak, ng aming mga kaibigan, ng aming mga kasama, na ang lumalakad sa aming buhay at nakikita sa aming buhay walang iba, kundi ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa gabing ito. Pagpalain mo, Panginoon, na ang iyong mga salita, ikaw ang magdagdag at ikaw ang magpala, Panginoon. Sa iyo ang papurit pagdakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Can you shout, praise the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Mari na po tayong makaupo, mga kapatid. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. At alam niyo mga kapatid, kung ikukumpara ang mga pag-aaral ng salita, bihirang-bihira tayong makarinig ng mga sabihin nating mga pangangaral sa lumang tipan, particular na sa aklat ng Leviticus. At sabi ng isang pastor, ang aklat daw ng Leviticus ay punong-puno ng pag-aalay, punong-puno ng offering, at tunay na ang aklat na ito ay madugo. Di ba? At araw-araw, maraming inaalay sa templo, mga hayop na kinakatay, pinapatulo ang dugo. At tunay mga kapatid, sa panahon natin ngayon, makaka-relate pa ba tayo sa aklat ng Leviticus? Masasabi ba natin mga kapatid na ito ay appropriate o ito ay nararapat pa sa ating kapanahunan? At alam niyo mga kapatid, sa aklat ng Leviticus merong sinasabing 5 uri ng paghahandog sa lumang tipan, sa aklat ng Leviticus. At ang bagay na yan ay isa-isahin natin mga kapatid. Unang-una, ang burnt offerings, ang grain offering o minsan tinatawag na cereal o kaya meal offering. At ang ikatlo ay ang peace offering. At ang ikaapat ay sin offering o di kaya ay ang purification offering. At ang panglima ay ang trespass o kaya ay guilt offering. At sa gabing ito, nais kong, hindi natin tatalakayin ang lahat ng yan, nais kong ang itatakil lang natin sa gabing ito ay ang ikalawang offering, ang grain offering o tinatawag sa ibang salin, cereal offering o kaya ay meal offering. So ang meal offering o ang cereal offering mga kapatid ito ay nasa anyo ng tinapay. So it is in the form of bread. At ang tinapay na ito ay mababasa natin kung ating babalikan ang ating talata sa Leviticus chapter 2. Verse 4. Kapag maghahandog ng tinapay na niluto sa hurno, so ang tinapay na ito either na niluto sa hurno or bake sa oven, o di kaya naman, sa verse 5, kung ang tinapay na ihahandog ay niluto sa kawali, o di kaya sa pan-fried, o kaya grilled, isang bagay ang pinapakita dito na
ang paghahandog ay gagamit o gagamitin ang isang magandang klaseng harina. At lalagyan niya ng langis at insenso, yung tinapay. So, either na kahit anong klaseng luto ang gawin sa tinapay, tatlong bagay ang nais ng Diyos na involved sa tinapay na ito. Isang mainam na harina, isang langis, at insenso o frankincense. At ang meal offering na ito, mga kapatid, ay kagaya ng sinabi ko kanina, it is in the form of bread. At alam naman natin, ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung tinapay na nagmula sa langit. Sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the bread of life. So maaari natin sabihin, mga kapatid, na ang meal offering ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Diyos ay may pinapakita sa mga bagay na ito at nais ng Panginoon na sa ating mga buhay, tayo ay maging meal offering. Ang ating mga katauhan, nga pala, ang pamagat ay, kalimutan ko sabihin ng pamagat, the redeemed of the Lord, ang tinubos ng ating Panginoon. So, tayo bilang mga meal offering, ang ating humanity, ang ating pagkatao, ay masasabi nating meal offering at merong bagay na ipinapakita ang Diyos sa mga paghahandog na ito. Jesus Christ died for you in order that He might live in you. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? At alam niyo, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, and we believe na ang Santong Espiritu ay nasa ating mga buhay, ang pamumuhay natin ngayon ay masasabi nating ito yung pinaka-exciting part ng Christianity natin, na namumuhay tayo sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Galatians 2:20, so sa aklat ng Galatia, chapter 2, verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So ang ating buhay ngayon, mga kapatid, na ikinabubuhay ay hindi na sa sariling atin. Tayo ay hindi na sa ating sarili, kundi ang ipinapamuhay na natin ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo. At kagaya ng sa aklat na binasa natin sa aklat ng Leviticus, ang meal offering ay isang uri ng tinapay at ang instruction, mga kapatid, ang tinapay na ito ay dapat meron siyang sangkap na langis o oil, at nung panahon nila yung olive oil. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, is very mahal ang olive oil. So kung gumagamit tayo sa bahay, I think privilege tayo siguro na makapagluto sa magitan ng olive oil. Sa bahay, ang binibili lang ni Brother Chris is Baguio oil. Kasi mahal yung olive oil. But sa panahon na yon, ang ginagamit nila ay olive oil. At kasama niyan ay ang insenso o frankincense. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang basta pabango yung frankincense o yung insenso. Ito ay edible. Inihalo ito sa pagkain. At pag hinalong insenso sa pagkain at ito ay sinunog, magpo-produce ito ng magandang amoy o mabango, mahalimuyak na amoy. So isipin nyo, ang tinapay, pagka merong olive oil na sangkap, merong insenso, pag niluto yan, mga kapatid, yan ay isang mabangong samyo. So, sinasabi ng aklat ng Leviticus na sa bawat handog na pagpaparangal sa Panginoon, gagamit ng magandang klaseng harina. Sa panahon natin, mga kapatid, iba't ibang klase ang harina. Depende siguro sa presyo. Pag medyo mahal ang harinang nabili mo, magandang klase yan. Pero pag mumurahin ang harina, pag kumuha ka, ang harina kinurot mo, di ba yung mga mumurahing harina, pag kinurot mo yan at dinampi mo sa daliri mo,
mararamdaman mo yung gaspang, and sometimes mayroon yung mga butil-butil at hindi siya smooth, hindi siya consistent, hindi kagaya ng mga mamahaling harina na pag dinampot mo ng yung daliri at ginulong mo sa yung mga daliri, wala kang mararamdamang gaspang, kundi makinis, consistent, smooth. At yan ang nais ng Panginoon kung gagamit ka, gagamitan mo ang paghahandog ng isang magandang klaseng harina. So magandang klaseng harina mga kapatid ay consistent. At alam niyo mga kapatid, ito ay naglalarawan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang humanity, di ba? Masasabi natin na perfect. Ang ating Panginoon, bagamat nagutom siya, bagamat napapagod, pero wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala. So, ang humanity ng ating Panginoong Hesukristo, masasabi, ay may ikukumpara natin. O kinukumpara sa isang magandang klaseng harina. At tayo mga kapatid, sa ating mga buhay, kung sasabihin, anong klaseng harina kaya tayo? Maaari natin yung ating natural humanity, before na makatanggap tayo sa ating Panginoon, masasabi natin na tayo siguro yung pinaka mababang klase ng harina, na coarse, rough, hindi smooth. Subalit salamat sa Panginoon, inabot niya tayo ng kanyang biyaya. At ngayon, day by day, hinuhubog tayo ng salita ng Panginoon, and eventually, magiging hawig natin ng ating Panginoong Hesukristo. At yan naman ang goal ng bawat isa sa atin, na lumakad, na makita ng mga tao na ang lumalakad sa ating mga buhay, o makita ng mga tao ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. So patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon at expect natin na siya ay gagawa sa ating mga buhay. So kagaya ng binanggit ko kanina, ang meal offering na ito ay tinapay. At ang meal offering na yan, masasabi natin na yan ay, sabihin natin, ang ating mga buhay. Ang ating mga buhay. At tatlong bagay ang laging na nakalahok o sangkap ng meal offering na yan o ng tinapay na yan. Kagaya ng binanggit ko kanina, yung magandang klaseng harina, yung langis, yung insenso, insenso, at asin. So yan yung na dapat makita, o yan yung mga bagay na inilalahok sa harina para maging tinapay, yung langis, frankincense, saka asin, para maging isang magandang meal offering o katanggap-tanggap na meal offering. At alam niyo mga kapatid, kada binabanggit ang meal offering, kahit na sa anong uri, laging binabanggit laging may kasamang ano yan, olive oil, lagi siya may kasamang langis, at lagi siya may kasamang frankincense o insenso. Ang langis mga kapatid, masasabi natin na ito ay ginagamit sa dalawang bagay. Dalawang bagay ang pwedeng paggamitan ng langis pagdating sa tinapay. So yung harina, ginawang tinapay. Ang tinapay na yan ay ginagamitan, kagaya na sinabi ko, ginagamitan ng langis. Inihahalo yung langis sa mismong flour sa tinapay. So hinahalo siya at pinupunasan. Pagkatapos haluin, yung langis is ipinapahid sa dough o sa tinapay. At ang frankincense o yung insenso, ito yung sasabi ko kaninang edible, ito yung mabango na pag niluto o pag sinunog, ito ay magpuproduce ng mabagong samyo. At ang gamit ng asin ay mababasa natin sa verse 13 ng Leviticus 2. Lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog ng pagpaparangal. So tatlong bagay ang makikita natin mga kapatid sa meal offering. It consists of oil, frankincense, and salt. At makikita natin mga kapatid na ang meal offering,
ito yung description ng ating pagkatao na nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. At ito ay nakita natin sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin na merong nais ituro ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. At nais ng Diyos na kung paano tayo mamumuhay, binibigyan niya tayo ng mga visual aid, di ba? Binibigyan niya tayo ng mga paglarawan kung paano tayo dapat mabuhay. So, 2 Corinthians, sa 2 Korinto, chapter 5, 17, verse 17. Okay. Ang nakay Kristo, ang sinumang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So, sa ating bagong pagkatao, mga kapatid, tinanggap natin ang ating Panginoon. At sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, nais ng Diyos na makita yung tatlong bagay sa ating mga buhay. Ang ating mga buhay bilang mga meal offering, dapat ito ay nagtataglay ng langis, nagtataglay ng insenso, at nagtataglay ng asin. So tingnan natin ang unang elemento ang unang sangkap, sabihin natin unang sangkap na makikita sa meal offering. So meal offering, literal yung tinapay, meal offering, ito yung ating humanity o ito yung ating pagkatao. Una nating makikita ay ang langis. At alam natin mga kapatid, ito ay tipo at larawan ng Santong Espiritu, ang langis. Sa Biblia, malinaw yan na every time na makikita natin ang langis, ito ay sinisimbolo o ito ay nagsisimbolo sa Espiritu ng Diyos. At ang langis, mga kapatid, ay, kagaya ng sinabi ko kanina, dalawang bagay na pwede siyang gamitin. O dalawang bagay ang pinagagamitan sa kanya pag hinahalo siya doon sa tinapay. Una-una, kagaya ng sinabi ko, yung mismong tinapay, hinahaluan ng langis. At pagkahalo sa kanya, magkasama yung tinapay sa kanyang langis, ipinapahid siya o ginagawa siyang coating. At makikita natin na ito ang gawa ng Espiritu. Kung ating sasabihin ng ating mga buhay ay meal offering, ito yung gawa ng Espiritu sa ating mga buhay. Yung ating lumang pagkatao, hinalo o tayo ay binigyan ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Yung baptism of the Holy Spirit, kung naranasan natin yan mga kapatid, yung indwelling o yung pananahan ng Santong Espiritu sa atin, masasabi natin yan na para tayong meal offering na nilagyan ng langis. So nilagyan tayo ng langis. At alam niyo mga kapatid, kagaya ng in-announce kanina, merong magpapabautismo, purihin ng Panginoon, sa magpapabautismo sa ating kapatid. And ang baptism of the Holy Spirit is hindi kaagad-agad dumarating. O sometimes hindi kaagad dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, mostly, na-experience natin, una yung pagpapabautismo sa tubig, and then hindi kaagad na pag-ahon natin sa tubig, andun agad yung baptism ng Holy Spirit. Sometimes it takes time para dumating ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. Hindi kagaya ng mga unang panahon na dumarating ang Santong, may mga pagkakataon na unang dumarating ang Santong Espiritu bago ang pagpapabautismo sa tubig, kagaya ng nangyari kay Cornelius, na hindi pa natatapos yung pangangaral ni Pedro, dumating na yung Santong Espiritu sa kanilang buhay at wala nang dahilan para hindi siya bautismuhan sa tubig. So, una, ang ating humanity, ang ating pagkatao, andyan ang Santong Espiritu. Yan ang unang gamit ng langis. Pangalawa, yung pouring of the Holy Spirit, yung pahid ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kung paanong yung langis ay pinapahid sa tinapay, ganun din naman sa literal nating buhay. Tayo bilang mga mananampalataya ay may pahid o may anointing. Every time na tayo ay gagawa sa pangalan ng ating Panginoon, di ba? Lagi nating hinihingi yung pahid, yung anointing, yung pagbibigay ng kalakasan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay
para makapag-minister tayo. So dalawang bagay ang makikita natin na gamit ng langis, mga kapatid. Sa ating buhay, yung indwelling, yung pananahan ng Santong Espiritu, at pangalawa, yung paggawa, yung empowering ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. So, yun yung una na dapat makita sa ating tayo bilang mga meal offering, na meron tayong langis o meron tayong oil. So, napakahalaga mga kapatid, ipinapanalangin natin na hindi lamang tayo nabautismuhan sa tubig, kundi hingin natin yung baptism of the Holy Spirit, sapagkat napakahalaga niyan mga kapatid. Baptism of the Holy Spirit, yung pananahan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Pangalawa, bukod sa langis ay yung insenso o yung frankincense. So ano yung pinapakita dito mga kapatid? So babalikan natin Leviticus chapter 2. Verse 2, mababasa natin. Chapter 2, verse 2. Dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. So yung meal offering na may kasamang, yung harina o yung tinapay na may kasamang langis at insenso, dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Kukuha ang pari ng isang dakot na pinagsama-samang harina at langis. Susunugin niya ito sa altar kasama na ang insenso na inilagay sa harina. Susunugin niya ito na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. So yung insenso, ito yung bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Yung mabangong samyo. So sa ating mga buhay mga kapatid, ano ba yung bagay bilang mga insenso? Sabihin natin, hinalang tulad tayo sa ang ating buhay ay dapat ay may insenso. Ano ba yung mga bagay na nakakapagpalugod sa ating Panginoon? May mga bagay ba kayong alam na pag ginagawa nyo ay nalulugod ang ating Panginoon? So ito yung bagay na kung saan pag nakikita, sabihin natin, ang Diyos na nakatingin sa atin sa bawat kilos, bawat galaw natin, nasa loob man tayo ng church, nasa labas man tayo, ang bawat galaw natin, bawat pananalita ay nakakalugod sa ating Panginoon. Alam niyo kapatid, hindi lamang tayo dapat nakakapagpalugod sa Panginoon pag nandito tayo sa loob ng iglesia. Mas higit na dapat nakakapagpalugod tayo paglabas natin mga kapatid. Sapagkat dito, sino ang magiging mag-witness sa atin? Pare-parehas tayong Kristiyano, di ba? Kailangan nating mag-witness doon sa mga unsaved, doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, kung paano tayo pumupunta sa templo, sumasamba, kumakain ng salita ng Panginoon, paglabas natin, mas mahalaga din na yung mga kinain natin, i-digest natin, at ipamuhay natin, mga kapatid. So, yan yung ikalawang makikita sa meal offering. Una, langis. Pangalawa, insenso o frankincense. Psalm, sa aklat ng Salmo. So, isang bagay lang, isa sa mga example, mga kapatid. Psalm 69, verses 30 to 31. Psalm 69, verses 30 to 31. Pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Kalulugdan ito ng Panginoon. So yung ating mga papuring awit, yung ating pasasalamat sa ating Panginoon, ito pala ang isa sa mga kinalulugdan ng ating Panginoon. And every time na umaawit tayo sa Panginoon, at hindi lamang tayo umaawit o nagpapasalamat sa Panginoon pag tayo ay nasa church. Saan man tayo naroon, lagi tayong dapat merong papuring awit sa ating Panginoon. Sa bahay man yan, sa trabaho man yan. Yung pasasalamat, nag-uumapaw na pasasalamat sa ating mga puso, hindi dapat yan nawawala mga kapatid. Hindi lamang dito sa church nakikita na naghahandog tayo ng awit. Well, mainam mga kapatid na naghahandog tayo ng awit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. But dapat yan ay nagagawa din natin na kung tayo ay nasa kanya-kanya ng tahanan, tayo ay nasa kanya-kanya ng mga workplace. Sapagkat
ito yung sinasabing kalulugdan ito ng Panginoon. Higit sa handog ng mga baka. Diba? So, kung papunta ka sa church, hindi mo na kailangan magdala ng baka. Biruin mo, may dala kang baka, iakit mo dito sa fifth floor. Andalin mo na lang ay yung papuring awit sa Panginoon. Diba? Yung pagpaparangal ng may pasalamat, mas higit itong kalulugdan ng Panginoon kaysa sa baka. So, meron ba tayong laging awit sa ating Panginoon? Ang puso ba natin ay laging nagpapasalamat sa Panginoon? Diba? Sa hirap at sa ginhawa, in everything, we should give thanks. Hindi lamang tayo magpapasalamat pag maganda yung sitwasyon natin, and then, tawag dito, yung cast down, yung ating muka pag tayo ay nasa ilalim na ng pagsubok. Sabi ng Biblia, in everything, give thanks. At yan ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Ang pasasalamat na nag-uumapaw sa puso ng kanyang mga anak. So don't bring to bother. Don't bother to bring. Huwag na kayong mag-isip na magdala pa ng baka. Lutuin niyo na lang yung baka pagdating dito, pagsalusaluhan natin yan. Maghapon naman ang ating gawain. So that, isang mapagpasalamat na puso, isang masayahin, na nagpupuri sa Panginoon, yan ang isa sa mga nakakalugod o kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 9, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasiyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, what a joy to be able to give to God, di ba mga kapatid? Isang kagalakan na magbalik, o magbalik ng pasasalamat, magbigay ng handog sa ating Panginoon. And in the first place, mga kapatid, hindi naman natin matatanggap yung mga bagay na yan unless tayo pagkaloob ng ating Panginoon sa atin. So marapat lamang bilang isang mabuting katiwala, bilang isang good steward na yung mga bagay na binapagkaloob sa atin ng Panginoon, magamit natin ng tama. Huwag nating abusuhin, mga kapatid. Kung meron tayong blessing, ipanalangin natin sa Panginoon kung, Panginoon, paano ko ba ito magagamit para maluwalhati ko ang iyong pangalan? So, pinagpapala tayo ng ating Panginoon at maging maingat tayo sa mga blessing na dumarating sa atin. Nagagalak ang Diyos sa isang pusong nagpapasalamat. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, tuwing magbibigay ba kayo, ay nagagalak kayo sa ating Panginoon? Nagagalak pala sila, Brother Larry. Dapat naman talaga may kagalakan tayo pag nagbibigay tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo napipilitan. Diba? Hindi, kundi yung kinumit natin sa Panginoon, sapagkat sa Diyos natin pinangako yan, hindi sa tao. So magbigay tayo ng may kagalakan. Hebrews 13, verse 15. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. So patuloy tayong maghayag ng mga papuri sa Diyos. Paano ba natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo? Kilala lang ba natin ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay loving God, siya ay holy God? Dapat lahat ng karakter ng ating Panginoon ay kilala natin. So kung tayo man ay nasa pagsubok, ipagpasalamat natin yan. Na sapagkat ang karakter ng Panginoon, sinasabi nila na ang Panginoon ay banal. Diba? Ang Panginoon ay pag-ibig. At parang malaking question sa kanila. Pag ang Diyos ay nagagalit o nagpaparusa sa sangkatauhan o sa mga tao. Kung ang mga tao ay gumagawa ng kasamaan, diba? Sinasabi nila ang Panginoon ay pag-ibig, hindi dapat ginagawa ng Panginoon ito. Subalit, hindi nila lubos na kilala ang Panginoon. Ang Diyos ay banal. So, ang banal na Diyos ay hindi yan matutuwa sa mga bagay na hindi banal. So, patuloy tayong maghayag ng mga na nagmumula sa ating mga labi.
kung paano natin nakilala ang Panginoon. At sabing ganun sa verse 16, huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. So, dito sinasabi yung pag may pagkakataong gumawa ng mabuti, gawin natin mga kapatid. Kahit sabihin kung tayo ay gumagawa ng mabuti, tumutulong tayo, lalo na sa mga kasama natin sa pananampalataya, ganun din naman ang gawin natin sa iba na hindi natin kasama sa pananampalataya. So, ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong ay walang pinipilian mga kapatid. Yan ay nais ng Diyos na gawin natin, hindi doon lang sa mga selected, kundi kung meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti at tumulong, regardless kung unbeliever yan o believer, gawin natin mga kapatid. At ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. So sa madaling sabi mga kapatid, ang insenso, ito yung ating buhay. Unang-una, kagaya sinabi ko kanina, yung langis, ito yung Santong Espiritu na nananahan sa ating mga buhay bilang mga meal offering. Meal offering, yung ating pagkatao. At ang insenso, ito yung ating mga buhay na nagpapasalamat, laging nagagalak, isang merong pusong masunurin na nagpapasalamat sa Diyos at yun ang kinalulugdan ng ating Panginoon. At habang inaalay natin ang ating buhay na tinubos ng ating Panginoon, ito yung nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. So, oil, frankincense, at ang ikatlong sangkap na dapat nating makita ay yung sinabi ko kanina sa Leviticus 13, yung asin. So, Leviticus verse 13, 2 verse 13. Lahat, lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog ng pagpaparangal. So, huwag niyong kakalimutan yung asin. At ang asin ay, alam naman natin kung ano ang trabaho ng asin. It is a preservative. At kahit ngayon, kahit meron ng mga refrigerator, may mga freezer, gumagamit pa rin tayo ng asin. Nilalagyan natin yung mga galunggong, pero mahal ang galunggong Kaya lagyan nyo ng asin, sayang. Kung hindi pa lulutuin, wala tayong freezer, lagyan ng asin para ma-preserve yung mga pork, yung mga ham, yung mga bacon, nilalagyan niya ng asin kung wala tayong mga freezer. So, ang asin ay isang mainam na preservative. Matthew 5:13, ang sabing ganon, basahin natin. Mateo chapter 13, verse 5. Five pala, sorry. Matthew 5. Baliktad. Matthew 5, verse 13. Kayong mga tagasunod ko, so yung mga alagad ng ating Panginoon, ang nagsisilbing asin sa mundo. So, kailangan nating maging asin sa sanlibutan ito mga kapatid. At alam naman natin na pasama ang sanlibutan. At tinuturuan tayo na maging asin para ma-prevent yung corruption. Alam niyo mga kapatid, laganap na ang kasamaan sa sanlibutan. Sari-saring balita, ultimong 8 years old, ginagahasa. Batang lalaki na 7 years old, ginagahasa. Gaano kasama ang mundo mga kapatid? So, tinuturoan tayong maging asin para ma-prevent yung mga kasamaan, yung pagiging corrupt ng sanlibutan mga kapatid. Ang isang trabaho ng asin mga kapatid is yung ipiprevent yung para wag umalingasaw yung baho ng sanlibutan. Diba? So kung asin ka, hindi ka dapat promotor ng kasamaan. Diba? Dapat pinipigilan mo yung kasamaan. Diba? Pinipigilan mo yung kasamaan. Alam niyo mga kapatid, nung mga ancient time, ang gamit ng asin, nung wala pa silang mga CR, hindi pa uso yung mga toilet na may flush, sa kanilang palikuran, di ba? Merong hukay na lupa. At doon, pagbaba nilang ganon, doon nila tinatapon yung kanilang mga dumi. At bago dumating doon, pagbaba nilang hagdan, may mga lalagyan na nakalagay asin. At doon yung asin, sinasaboy doon sa mga dumi para wag umalingasaw. So, yan ang trabaho ng asin at yan ang dapat ginagawa natin mga kapatid. I-preserve natin yung katotohanan, yung
kabutihan ng Diyos, di ba? Sa mundo na ito, hindi yung maging promotor pa tayo. So, tinuturuan tayong maging asin. Napakaraming mga church ngayon, mga kapatid, ang naglalakihan. At bawat simbahan ay nagpo-proclaim ng mga dakilang katotohanan ng ating Panginoon, which is totoo naman. Pinoproclaim nila ang katotohanan, pinag-uusapan nila yung mga dakilang salita ng ating Panginoon. But the thing is, hindi dapat doon natatapos. Dapat ito ay nagkakaroon ng kaganapan o ito ay sinusunod nila. Di ba? At unless na tayo na mga tagasunod ng ating Panginoon, unless na yung liwanag na natanggap natin, tayo yung mga ilaw ng sanlibutan, yung liwanag na nahayag sa atin, unless na yan ay magkaroon ng kaganapan, masunod natin, hindi tayo magiging asin, mga kapatid. Light is truth revealed, and salt is truth obeyed. So ang ating paglilingkod, mga kapatid, nakakatanggap tayo ng mga kapahayagan, at ang kapahayagan na to, dapat nagkakaroon ng manifestation yan sa ating mga buhay. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap, kundi dinidispose din natin yung mga bagay na yan. Sapagkat yun yung essence, mga kapatid. Yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, hindi lamang we always do the talking. We do also the walking, di ba? We do also the walking. So, don't talk. Di ba? Hindi lang puro sa salita tayo, kundi sa gawa nakikita yung ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, 3 bagay ang dapat makita sa meal offering: ang langis, ang insenso, at ang asin. Ngunit 2 bagay naman din ang dapat hindi hinahalo sa tinapay o sa meal offering o sa ating mga buhay. At yan ay mababasa natin sa Leviticus ulit, yung chapter 2, verse 11. So dito naman tayo dun sa bagay na hindi dapat inihahalo sa meal offering. Huwag kayong mag-alay ng mga handog na may pampaalsa. So ito yung yeast, ito yung leaven, bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon, dahil hindi kayo dapat magsunog ng mga pampaalsa o pulot sa inyong paghahandog sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. So 2 bagay, 3 bagay kanina ang dapat nakikita sa meal offering. 2 bagay naman ang hindi dapat isama: yung pampaalsa, yung yeast, at yung pulot. Sabing ganun, hindi kayo dapat magsunog ng mga pampaalsa o pulot. Bakit pampaalsa, mga kapatid? Alam naman natin ang pampaalsa kung anong ginagawa nito sa tinapay. Pag nilagay natin ito sa tinapay, yan ay aalsa. Yan ay lalaki. At sa ating mga buhay, mga kapatid, ang pinapakita dyan is yung ating mga pride, yung ating mga, sabi natin, pagyayabang, yung ating pride sa ating mga buhay. Ang pampaalsa ay isang symbol o naglalarawan na kung ang ating katauhan ay mapagmataas, di ba? Yan yung mga pampaalsa sa buhay. Yan yung pride. So, 1 Peter So, unang Pedro, chapter 5, verse 5. At kayo mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo. At maglingkod sa isa't isa, dahil sinabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit kinaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Sabi ng isang doktor at isang pastor ang nag-uusap. Sabi ng doktor sa pastor, alam mo ba na ang mga tao o ang human beings ay nakakatawa? Sabi ng doktor. At sabi ng pastor, sa paanong paraan naging katawa-tawa ang mga tao? Alam mo kung bakit? Pag tinapik mo siya sa likod, lumalaki yung ulo niya.
And then, sometimes mga kapatid, pag hindi natin nabantayan yung mga bagay na ganito, yung, well, appreciate natin yung mga bagay pag pinupuri tayo ng tao, but bantayan natin ang mga bagay na yan. Manatili yan na nasa ating mga puso, pag pinuri tayo, ay ibalik natin ang pasasalamat o ang kapurihan sa ating Panginoon, huwag sa ating sarili. Diba? And there are times, mga kapatid, marami sa atin ng kapuri-puri, diba? Pinupuri. And it is a reminder na ang papuri niyan ay huwag pumasok sa ating mga ulo para maging mapagmataas tayo. Ma-realize natin na kaya natin nagagawa ang bagay na yan dahil sa Panginoon. Kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng karunungan, ng kalakasan, di ba? Ano tayo? But sad to say, may mga tao na sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kakayahan, ito yung sinasabi nila na nagawa ko to dahil sa sarili ko. But for us, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, alam natin kung sino ang source ng mga kakayahan na yan, ng katalinuhan na yan, ng kalakasan na yan. So sa ating mga ginagawa, sinong nagbibigay ng kalakasan? Ng ating Panginoon. Pasalamatan natin yan. Sa ating mga hanap buhay, kung paano tayo nakikipag-deal sa mga tao, kung paano lumalago yung ating mga negosyo, kung paano tayo tinatangkilik ng mga customer, hindi sa sarili nating diskarte yan, mga kapatid. Yan ay karunungan ng Panginoon. So dapat nating pasalamatan ng mga bagay na yan. Huwag nating sarilinin. At hindi naman natin dapat talaga sarilinin ng mga bagay na yan. Ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat. Isang nakakatawang istorya, mga kapatid, sa isang church. Bagamat istorya ito, may kinalaman, pinakita dito yung totoong pagpapakumbaba. Na-appreciate ng kongregasyon ng kanilang manggagawa dahil pinaglilingkod ng manggagawang ito ang kanyang buhay at napagkasunduan ng kongregasyon na bigyan siya ng medal. Medal of Humility. At alam niyo, mga kapatid, na-appreciate ng manggagawang bagay na yun. Subalit kinabukasan, binawi ng kongregasyon yung medal. Alam niyo kung bakit? Pagdating niya sa church, suot-suot niya yung medal. Natural. So, sabi nga nila, ang humility is a strange thing. Once you think you've got it, you've lost it. Akala mo, humble ka, pero pag inisip mo na humble ka, wala na yon, hindi ka na humble. So, alam natin, mga kapatid, bawat isa sa atin na susceptible. Ang puso natin is madali tayong mahila doon sa mga bagay na madali tayong kapitan ng bagay para maging mapagmataas. And there are times na hindi natin nabantayan yung mga yan. Kahit sabihing naglilingkod na tayo sa Panginoon, dumadating tayo na nakakapitan pa rin tayo ng mga bagay na ganyan. Na nagpa-puff up yung puso natin. Diba? Kaya nga, napakahalagang bantayan natin ang ating mga puso. Every time, kagaya sinabi ko kanina, every time na merong babati sa'yo, merong pupuri sa'yo, lagi mong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Pasalamatan mo, pero wag naman yung, hindi, wala yan. Minsan, yung sobrang humility naman, kayabangan din yun. So, appreciate mo yung pagbati sa'yo at ibalik mo, kapurihan, sa ating Panginoon. So, 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 8, verse 1. Ngayon, tungkol naman sa mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, kung maaari ba natin itong kainin o hindi? Kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. Mas mahalaga ang pagmamahalan dahil ito'y nakakapagpatatag sa atin. So, napakadelikado. Wag nating isipin na marami na tayong nalalaman sapagkat ito yung dito, susceptible yung ating puso. Ito yung mga bagay na madaling kumapit sa ating mga puso at mag-puff up tayo. Maging, sabihin natin na arrogant. Diba? At itong sinasabi ng
Diyos sa atin na pag kayo ay maghahandog sa akin, ihahandog nyo ang inyong katauhan o ihahandog nyo ang inyong pagkatao. Diba? Huwag kayong magkaroon ng ego na, Panginoon, hinahandog ko ang buhay ko sa iyo sapagkat ganito ako, ganyan ako. Diba? Huwag tayong magkaroon ng ego na huwag nating ihandog ang ating mga sarili para sa ating kapurihan. Sapagkat sabi ng Panginoon, walang laman na walang laman na luwalhati, ang tawag doon, no flesh shall glory in my presence, sabi ng ating Panginoon. So do not take credit sa ating mga sarili. Kung meron man tayong nagagawa sa ating Panginoon, wag nating wag daw pumasok yan sa ating mga isipan. So dapat walang pampaalsa sa ating mga buhay. Kung paanong walang pampaalsa sa tinapay, wala ding pampaalsa dapat sa ating mga buhay. Ang pangalawang sinasabi na hindi dapat magkaroon ay ang honey. What's wrong with honey? What's wrong with you, honey? Ano pong masama sa honey, di ba? Kung isipin natin, ang honey is natural lang pagkatamis niya. Siguro kahit isang basong honey nga ang kainin mo, hindi ka magkakadiabetes eh. Di ba? It's natural sweetness, hindi kagaya ng asukal na ni-refine. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng pampaalsa at pulot na susunugin. So what's wrong with honey? Sa maraming bagay, walang masama sa honey. Diba? Kung diabetic ka, maganda yan. At pag nagtitimpla ng kape si Gerard, alam ko, honey ang ginagamit. So, there's nothing wrong sa honey. Subalit, kagaya nga, sabi ko, walang masama sa honey o sa pulot. Katunayan nga, kung inyong maalala, ang mga Israelitas, they were called to live in a land flowing with milk and honey. Di ba? So, anong masama sa honey? Natural sweetness, samantalang ang sugar is refined. Di ba? Alam nyo, may mga taong natural ang dating. Di ba? Natural ang sweetness. Sabi, yung kabaitan nila, which is, may mga taong ganyan. Hindi madaling mag-init ang ulo, cool under pressure. Diba? Minsan nga, mas nauna pang umiinit yung ulo ng believer. Pero aminin man natin, hindi may mga tao talaga na natural yung kanilang ugali. Sabihin natin maganda yung kanilang ugali. Di ba? So yun yung honey. Pero, pag iniharap mo yan sa Panginoon, di ba? Hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Di ba? Yung likas na kabaitan ng tao is hindi yan ino-honor sa harapan ng Panginoon. Ang tangi i-honor ng Diyos ay ang kalikasan ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Hindi yung likas ng tao. Marami talagang tao ang likas na mabait, likas na mapagpakumbaba. Subalit sa harap ng Panginoon, walang puwang yung pagiging likas, kundi ang nais makita ng Diyos yung kalikasan ni Hesukristo nagmamanifest sa ating mga buhay. Hindi yung sarili nating katuwiran, sarili nating kabaitan, kundi yung katauhan ng Panginoong Hesukristo na makita sa ating mga buhay. So, huwag kayong magdadala ng pampaalsa o kaya ng honey sapagkat hindi yan mag-work sa harapan ng ating Diyos. He does not want your natural attributes. Di ba? Maaaring sa ibang tao, mapapakinabangan yan, pero sa harapan ng Diyos, it will do nothing for you in God's sight. So tayo, mga kapatid, bilang mga meal offering, ang buhay natin dapat nagtataglay ng langis. So, kung meron tayong Santong Espiritu sa ating mga buhay, well and good. But there are times, mga kapatid, napipighati natin ang Santong Espiritu, kaya hindi siya makagawa sa ating mga buhay. So sabi ng Biblia, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. So meron na tayong langis, meron na tayong Santong Espiritu, at yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon, nagagawa ba natin to?
bilang mga insenso, mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. At asin, tayo ba ay promotor ng katotohanan o promotor ng kalaswaan, ng kamalian? And there are times, mga kapatid, naalala ko yung the mirror has two faces. Dapat hindi tayo ganun. Kung ano tayo rito, paglabas natin, ganun pa rin tayo. Hindi tayo banal sa church, pero pagdating sa labas, di ba? Idalangin natin sa ating Panginoon na ang Santong Espiritu ay gumawa. Mga kapatid, hindi pare-parehas ang ating paglago. Pero isang bagay ang sigurado, pag meron tayong Santong Espiritu, hindi madaling humingi sa ating Panginoon. Huwag nating pighatiin ang Santong Espiritu. So ang meal offering, mga kapatid, sa ating panahon, ito yung ating pagkatao. Kaya nga yung pamagat ko kanina, the redeemed people o the redeemed. We are the redeemed of the Lord. Ito yung, at hindi lahat ay merong ganitong pribilehiyo, mga kapatid. Tanging ang sumampalataya lamang sa Panginoon. Ito yung kanyang tinubos. So dapat magtaglay tayo ng langis, mahalaga yan, Espiritu Santo, at yung mga gawa natin, mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, at yung mga aksyon natin sa mga pang-araw-araw. At yung mga bagay naman na hindi dapat makita, yung kayabangan, kapalaluan, yung pagiging, sabihin natin, yung mga natural abilities natin, itabi na natin yan. Hindi yan kailangan ng Diyos. Hindi yan makakalugod sa harapan ng ating Panginoon. So, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So, binago na ba tayo ng ating Panginoon? So, mga kapatid, simple lang ang naisipaabot ng sulat sa Leviticus, mga kapatid. Tayo bilang mga tao na tinubos ng ating Panginoon, may mga bagay na dapat makita at hindi dapat makita sa atin upang maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon Diyos. At hindi ko napahabayin ng mga bagay na yan, mga kapatid. Isang bagay lang ang dapat nating tandaan kung tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Huwag nating pigatiin ng banal na Espiritu, mga kapatid. Idalangin natin, maaring may mga bagay, sabi nga ni Pablo, dahil meron pang pag-aaway sa atin, yung old nature and new nature, nag-aaway pa rin yan. Yung gusto nating gawin, hindi natin magawa. Subalit, araw-araw nating patayin yung gawa ng laman, mga kapatid. Patayin natin yung gawa ng laman. At ang Santong Espiritu ay nandyan sa atin. Kung hindi natin pipighatiin ang Santong Espiritu, yan ay gagawa sa ating mga buhay. So mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. At ang ating paglago, bagamat iba-iba tayo ng paglago, may mga nauuna, may mga lumalago, at ngunit isang bagay lang ang totoo, once na ang Santong Espiritu ay nasa iyo, hindi mahirap para humingi sa Panginoong Diyos na gawin mo yung bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. So ang masasabi natin, mga kapatid, narito, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Hayag sa iyong harapan. Bago pa man kami magsalita, Panginoon, alam mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang nasa ng aming mga puso. Alam mo ang iniisip ng bawat isa. Naway ang bawat sinasabi namin sa isip, sa gawa, sa pananalita, naway magbigay ito ng kaluguran sa ating Panginoon. So hanggang dyan na lang, mga kapatid. At inayang kong tumayang bawat isa at tayong manalangin. So purihin ng Diyos sa gabing ito. Bagamat simple ang ating tinalakay ngayon, mga kapatid, na Panginoon. Wala ni isa man sa atin ang umabot na sa kapunuan. Diba? There are times, mga kapatid, sa sanlibutan, diba, kahit sa mga magsing-irog o na nagmamahalan, minsan sasabihin nila, you made me complete. Pero ang totoo, mga kapatid,
Diyos lang ang magpupuno, ang magkukumpleto sa atin, mga kapatid. So narito kami, Panginoon. Dala namin ang aming mga buhay, dala namin bukas ang aming mga puso, inaalay namin ang aming mga buhay. So tayo muna manalangin, Ama naming Diyos, hayag ang bawat isa, Panginoon. Walang lihim na natatago sa iyo, Panginoon. Narito kami, ang aming mga buhay, kung paanong nilagyan mo ng Santong Espiritu, Panginoon. At ang iyong mga salita ang patuloy na nagpapaalala sa amin, nagganapin namin ang mga bagay na nakakapagpalugod sa iyo, Panginoon. Na maging ehemplo kami, Panginoon, sa sanlibutan. Na ang aming testimony, Panginoon, ay titingnan ng tao, ng aming mga buhay, Panginoon, na pag nakita ng mga tao, hindi na namin kailangan pang magsalita ng malalim na pangungusap o malalim na doktrina. Ang buhay pa lang namin na lumalakad na ayon sa iyong mga salita, ito, Panginoon, ay sapat na upang gumawa ka at ang mga tao ay manumbalik, Panginoon, sa iyo sa magitan ng aming mga buhay. So, Panginoon, anumang pagkukulang, patawarin mo kami. May mga panahon na napipighati namin ng Santong Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa huling kapanahonan na ito, patuloy kaming lumakad ng may katalinuhan, lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Ama, maraming salamat sa gabing ito. At itulot mo, Panginoon, ng iyong mga salita ay tumimo, hindi lamang manatili sa aming mga puso, kundi ito ay magbunga ng higit pa, Panginoon. Umani ka ng kaluwalhatian sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tayo umawit, mga kapatid. Here I am, oh God. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends. beyond my Calvary. I will be complete in you. Hallelujah. In you. Here I am. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord.
touch me now. Let your love fall down. I know your love dispels all of my fears. Hallelujah. And through the storm, I will hold on, Lord. And by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my covering. I will be complete in you. Lord, I am complete in you. At yun mga kapatid, sa Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan ang kapunuan, mga kapatid. Maraming bagay, pwedeng mga tao sa ating paligid nagkukulang sa atin, mga kapatid. Ngunit sa Panginoong Diyos tayo tumitingin. I look to you, Lord. Diba? Yung pagmamahal mo ang tinitingnan namin, Panginoon. Maaring hindi namin nagkukulang ang mga tao sa pagmamahal sa amin, ngunit sapat ang pagmamahal ng Diyos. At alam niyo, mga kapatid, ang pagmamahal na yan ang nag-aalis ng takot sa ating mga buhay. Perfect love casts all fears, mga kapatid. At sa panahon natin, mga kapatid, maaaring dumaranas tayo ng mga tribulation, ng mga difficulties. But God is faithful. Kagaya ng inawit natin, God is faithful. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon na ang ating mga pagkatakot, ating ibigay sa ating Panginoon. At ang mga bagay ay magkakaroon ng kaganapan. Tunay, mga kapatid, na iba-iba pa ang antas ng ating pananampalataya. Subalit, ang Diyos ay tapat sa buhay ng bawat isa. So pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you. Bye, Gerard. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At isang napakainam na paalala para sa ating mga mananampalataya na tayo'y manatili sa liwanag pagkos siya'y nasa liwanag. Ating ilagay ang ating sarili na laging saturated sa salita ng Panginoon. At ako'y naniniwala na ang asin na yan, tayo ay hindi mawawala ng lasa, kung bagkos lalo pang iigting at lalo pang mas magiging matibay sa ating mga pananampalataya. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa gabi na ito, na tunay nga na nagbibigay ng kalakasan at paalala sa atin, na patuloy tayong lumakad sa katotohanan at sa mga katotohanan na ating naririnig. Bagkos itong panahon na kung saan mas kailangan ng sanlibutan marinig at makita ang katotohanan sa inyo, mga kapatid, sa mga tunay na anak ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na tayo magtatapos na sa gabi na ito. At sa ating pagtatapos tayo manalangin at magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos, kami nagpapasalamat at dinadakila ka sa gabi na ito. Tunay nga, Panginoon, na minsan pa nga kami iyong kinatagpo. O Panginoon, tunay nga na ang aming mga alalahanin, ang aming mga